palibhasa ay retirado na at meron na siyang natatanggap na pension. Magkano nga kasi pension nito? Mahigit 100,000 kada buwan. Kung di tayo nagkakamali ha, base doon sa mga 4-star general, kasi naging 4-star general to, naging chief PNP to eh. Kagaya nitong si Ping Lacson, mahigit 100,000 piso ang monthly pension nitong mama na to. Palibhasa ang ganda na ho ng buhay nyo, hindi ho kayo binabaha. Kaya ho ang lakas ng loob niyong magsabi na revolution in the street, do not heal a country. Hindi ho totoo yan. Mapayapang revolusyon ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Simple lang naman, sabihin mo dyan sa boss mo kay Marcos Jr., kung di kaya magpaka-presidente, umalis na siya, mag-resign na siya. Pero para palubagin ang kalooban ng ating mga kababayan dyan sa mga chip nyong litanya na yan, manahimik na lang ho kayo. Ano ba trabaho nyo dyan? Di ba kayo ho pulis? Naging chief PNP. So malamang sa malamang kung kayo hinire dyan, hindi ho kayo dapat advisor. Ngayon kung tinanggap nyo yan, talagang gusto nyo na lang pumapel sa pamahalaan. Tinanggap nyo yan tapos ang trabaho nyo legal advisor. Di ba? Ano magagawa nyo bilang legal advisor? Dati kayo sa law enforcement. Ang trabaho nyo, dakpin yung mga may kasalanan, dakpin yung mga kawatan. Hindi yung hihingan kayo ng advice kung anong gagawin itong mga ICI na to. Anong tatanong nila sa inyo? Paano namin malilihis to sa mga talagang may sala kagaya ni Martin Romualdez at nitong si Saldico? Yun ba ang hinihingi nilang advice sa'yo? Rodolfo Asurin? Di ba ang baduy lang hong pakinggan, mantakin nyo, ang ating mga kababayan binabaha. Ang ating mga kababayan talagang naghihirap pagka merong bagyo. Tapos ang lakas ng loob nyo sabihin na revolution in the street, do not heal a country. Ang kapal ng pagmumukha mo, Rodolfo Asurin. Ito pa mga kababayan, ganito ho katindi tong ICI na to, ganito ho katindi Ito mga kababayan. Manila Bulletin ho ito, kakapasok lang. ICI cannot identify any government official involved in the anomalous flood control project as it say investigation is from bottom to top. As of now, wala pa kami nakikita. Anak ng Petrang Garapata. Special Advisor Rodolfo Asurin says on official who may be charged. Ganyan ho katindi ang ICI na yan. Sa kabila ng kilala nila kung sino nag-insert ng pondo, sa kabila ng nagsalita na sa Senado itong si Master Sergeant Orly Gutesa na dinideliver nila yung mga mali-malitang pera dyan sa McKinley Street. Sa kabila ng pagsasalita ng mga diskaya na binibigyan nila yung mga congressman at sinasabi ng mga congressman na inaabutan nila para daw yan sa mga matataas na opisyal dyan sa House of Representatives, wala pa rin daw ho silang nakikita dyan sa ICC. Yan hong ICI, yan hong problema natin mga kababayan. Kaya naman, pakinggan naman natin ngayon, etong mga comment react muna kayo kaugnay dyan sa mga punto de vista na yan. Itong si former Chief PNP Rodolfo Asurin Jr. Ito, rekta na ho tayo dito kina Project 1M Ground Zero dito kay Kiko Matos. Game! For show lang naman tapang. Iba yung softnet tapang, iba yung talagang correct, tama yan. And walking the talk. Right now, everybody needs needs to come out, needs to voice out, their voices. Kasi hindi na to, hindi lang to para magbe-benefit sa maliit na group of people. Hindi, this is the future of our children, the future of the country. Kasi putya pare, pag hinayaan lang natin to, di tayo nakialam, nanahimik lang tayo. Hanggang kailan itong kabalustugan ng gobyerno, bata pa lang ako, nababalitaan ko na. Oo, lagi. Tapos, hanggang sa pagtandaan natin, kailangan lahat tayo may gawin and this is the time. We need to go stand up, lumaban. Speak out. Hindi natin kailangan manira, mag-riot. Ang kailangan lang natin isuportahan yung mga ganitong pangyayari. Hindi ito isa lang because the revolution will not happen overnight. Okay, mahabang proseso to and nananawagan ako sa lahat ng kabataan, sa lahat ng concerned. Laban natin to, this is our time. Ayun, ang dami ko rin sinabay. Salamat. Umuulan na. Salamat. Umuulan na. Inatay ko na yung phone ko eh. Thank you. So ito, umuulan na rito. Kakatapos lang makipag-usap ni Kiko Barsaga sa mga pulis. Kinausap niya
Lipat naman ho tayo. Ito ang naging statement nitong si Congressman Kiko Barzaga. Mag-follow ho kayo dyan sa Newsline, Nightline News ha. Mag-follow ho kayo dyan. Game! Next day, surprise. Hindi ko sasabihin kung saan subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung anong oras. It's just surprise. And sila na bahala. Para sa akin lang, we have to protect the interest of the Filipino people over the interest of corrupt politicians. So sorry din sa lahat ng mga police at sa lahat ng mga security agencies. Ang dami-dami nila na nag-overtime ngayon, thousands. Pero kailangan talaga Grabe, no? ito ng bansa natin. If we do not show, not just the local community but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulit-ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, for the past ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse at hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point we have to say it has to stop. Kung tuloy-tuloy na ba ito? Yes, every day. Pero yung bukas, yung next day, surprise, hindi ko sasabihin kung saan subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung anong oras. It's just surprise. And Saludo. sila na bahala. If they want to protect kung gusto na protektahan yung mga magnanakaw dito at yung mga magnanakaw na nakatira sa mga mamahaling subdivision, sa mga private subdivision na mga 200, 300 million per lot or yung iba mga 1 billion per lot, then that's fine. That would be perfectly okay. But para sa akin lang, we have to protect the interest of the Filipino people over the interest of corrupt politicians. And that's why we're targeting the private homes of the corrupt instead of the public offices where they steal the money from. Kasi doon ninakaw lang na yung pera doon, pero dito na dinadala. Magaling Yung bukas, yung next day, Magaling ho itong si Congressman na Kiko Barzaga. Ito pa ho mga kababayan, dito naman ho sa News Blast, mag-follow din ho kayo. Game! we just want our money back and the people imprisoned. Bakit po dito? Wala maintindihan. Teka lang. Bakit nasa? Kasi dito yung mga magnanakaw, ito yung na-implicate na bahay ni Romualdez, ni Zaldico. So, ito yung mismong tinatarget namin. Ayaw naman namin magaya sa Nepal na susunugin yung parliamentary building because that will just end up causing more chaos in our government. Ang gusto lang namin, ang target lang namin yung mga magnanakaw, no one else, not the businessmen, not the good government officials. We just want our money back and the people imprisoned. We just want our money back and the people imprisoned. Bakit po dito? Next, ito, News Blast pa rin ho ito mga kababayan. Hindi natin pwedeng ulit-ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, Napanood na ho natin yan kanina, lipat naman ho tayo doon sa ika nga harapan ng mga ralista at mga pulis. Ito, pakinggan natin to mga kababayan. Game! Napakadaling gumawa ng gulo. Hindi. Pero ayaw natin yon. May mga salita tayo na akala natin galit natin, pero nakakasakit tayo ng damdamin eh. Yun ang iwasan natin. Ang kalaban lang natin, kinamumuhay sa natin sa loob. Kaya. Wala sa'yo na. Magsalita kayo. Sige. Sir, pwede makiusap? Ito. Yeah. Hello. Wala naman ho yung mga tao dito na mamahinga din ho, sir. Baka pwede... Sir, hindi ka matahimik sa mga bahay namin. Sila naman yung nabaha. Sila, gusto ninyo matahimik kami, binabaha. Hindi Laking sampal sa pagmumukha ng mga pulis yung mga banat na nitong si Coco Locoy. Pero malupit. In fairness, ang lupit ni Coco Locoy dito, palakpakan natin. Mahusay. Kudos. tulong ng maayos. Alam ng mga Pilipino dito. Alam nyo na hindi natin kaaway ang mga polis, tama? Ngayon, sir, nagsasalita kami kasi gusto lang namin marinig nyo ang aming mga hinaing. Alam namin, nakakampi namin kayo dito. Kung kami ay nagsasalita sa inyo, alam namin na trained kayo. Alam namin na trained kayo na maximum tolerance hanggat hindi namin kayo sinasaktan. Tama? Tama. Hanggat nagsasalita lang kami kasi that's freedom of expression. Nakita nyo naman, nung sabi nyong umatras kami para pantay, umatras kami. Hindi namin kayo inaaway. Alam mo kung anong ginagawa namin? Humihingi kami ng tulong sa inyo. Yan ay pakiusap. That's an appeal.
Kasi kami ang nagpapasweldo sa inyo at pinapasweldo namin kayo para protektahan kami, ang batas, ang konstitusyon, ang mga anak namin at ang susunod na henerasyon, kahit mga anak nyo. Ngayon, hindi pwedeng hindi kayo masasaktan kasi train kayong masaktan, damdamin lang ang masasaktan sa inyo. At alam nyo kung bakit nasasaktan kayo? Kasi alam nyong totoo ang sinasabi namin. Hindi namin kayo pipisikalin. Kasi alam namin nakakampi namin kayo. Kami ay nagmamakaawa. At hindi nyo kami pwedeng sabihin na hindi kami pwedeng mag-vent out ng mga galit at frustrations namin. Ito na lang ang meron kami. Hindi pa kami pwedeng maglabas ng sama ng loob. Ngayon, kami, alam namin kakampi namin kayo. At alam nyong kakampi nyo kami. Kasi mga simpleng mamamayan lang tayo lahat. Binigyan namin kayo ng kapangyarihan. Pinapasweldo namin kayo para gawin ang trabaho nyo. At yon ay protektahan ang mga Pilipino. Kami ang mga boss nyo. Alam nyong sumasaludo kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. During the time of PRRD, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Willing kami na taasan yung mga sweldo nyo. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama at kung ano ang para sa bayan. Ngayon naniningil kami. Naniningil kami sa mga sweldong dinoble namin. Asan kayo? Ngayon, sir, hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga, nasasaktan namin ang mga kakampi nating pulis. Huwag nyo kaming maliitin. Hindi nyo ba nakita na nung pinaatras nila kami, umatras kami, yun ba ang nangaaway? Diba, sabi ko, o basta pantay lang ha, pantay na, okay na. Nagkaroon ba ng gulo? Ang mga tao ngayon ay frustrated. Maliban sa mas malala ang krimen sa mga kalsada, kung makaligtas kami sa saksak, hindi kami makakaligtas sa sakit. Hospital. Kasi magkaka-leptospirosis kami. Kasi araw-araw, maliban sa hindi kami ligtas sa mga kriminal, hindi pa kami ligtas sa baha. At hindi tayo ligtas sa hospital. Yung wala sila pambayad natin sa mga At kinuha, at kung sakaling magkakasakit kami, dahil sa, sino ba naman ang gusto dito sa kalsada? Sino ba naman ang gusto na napopolusyonan dito? Nandito kami kasi galit na kami sa gobyerno. Nakita nyo naman sa liwasan, hindi na naman kami ng gulo. Diba? Kaya kasabi ko kay sir kanina, 3,000 ka na isang bata! kaya sabi ko naman kanina kay sir, at naintindihan din naman ni sir, na tayo ay nag-vent out lang. Ano ang sigaw natin? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ito na lang, ibabalik na natin. Huling-huli, pasensya na sir, ngayon pa lang masasaktan ang mga damdamin nyo. Ngayon pa lang, marami kayong maririnig na galit. Yun ang aming gagawin. Hindi namin kayo aawayin, hindi namin kayo sasaktan, para hindi nyo din kami saktan, kasi kami ang mga boss nyo. Kami ay mga boss na nagsasabi sa inyo na hindi na namin nagugustuhan ang trabaho ng gobyerno kung saan kabilang kayo. Kami ay mga boss nyo na nagagalit na sa inyo dahil hindi na namin gusto ang kakulangan nyo ng aksyon sa mga nangyayaring ito. Pero again, hayaan nyo kaming maglabas ng aming saloobin. Yun lang. Napakasolid ho nun mga kababayan, napakasolid. Ngayon naman ho, lipat naman ho tayo. Ito, malupit ho ito. Ito si Boss Dada at itong si Sir Jack, malupit ho ito. Panoorin ho natin. Sabi ko, agawin natin yung truck ng pulis at mag-excursion tayo. Libre gas niyan. Hello po. Libre gas niyan. Ano ka kanina yan? Oo. Paano mo kakostal? Oo. Hoy, Jay Guevara. Upal.
ang pambansang Makata. Solid. Hoy! Libre pa mga gas nyo, mga hayop kayo. Para yung ikot nyo. Nakamotor ka kuya? Oo, ano dyan? Nakamotor. Para mabilis tayo, ano. Kumakaway yung mga ano. Ba't naman na sila? Ha? Ba't naman na sila? Papalit daw yung ano. Papalit daw yung ano. Papalit daw yung SWAT para may baril. Ako na pala, magpapalit ng pala, magpapalit ng pala. Easy lang kayo. Hindi nila iiwan tong lugar na to dahil meron talagang dapat proteksyonan daw sila dito. Pero lumipat lang ako, wag muna tayo magdiwan. Hindi, kampi natin yan. Kampi natin yung mga lesbo. Wala pa yan. Kampi natin, tropa natin yung mga lesbo. Kaya yung mga pulis na kapaw. Wala na si Tory. Wala na yung abusadong pulis. Wala na, no? Ginawa ka Meron pa yung call. meron ko si Tory pang ano yan. Ako, nakakampan ko na yun. Ito, papasok ka mukha na to eh. Oy, Byron! Kayo na may ikot-ikot dito. Hindi siya mga parado. Nakamotor naman, ha? Oo, hindi ko galing ng Tagaytay. Oo, ha? Asan na kayo? Oy, ikaw Jay, alam mo may pilay sa'yo yung mukha mo. Oo, yung mukha mo ang pilay, tsaka yung utak mo. Oo, ayan na. O ito yung Dasmariñas Gate. Yan. Pero ang bahay talaga ni ni Romualdez nandun sa kabila. Doon sa kabila. Oh, tas saktong ano lang. Yung number 40 yung number 48 ba yun? 46. Ayan na mga ano yan. Mga ordinaryong Pilipino yan. Naiintindihan nila. Mga forces, wala pa yung bantay nila dito. Oo. Dapat Kulang yan. mga 10,000. Pati Abu Sayyaf, padala nyo na dito para magbantay kay Romualdez. Ito ang ating mga magigiting na banaderos na kababayan. Yun! Ito na yung maleta, grabe, 5 billion, di kasi yun dyan. Ano yun? Hindi kasi yun Pakita mo dyan. yung laman, Atty. Manik Manaog Jr. Pakita mo yung Ano ba laman. kuya? Makati? Oo. Buhaya! Walang iya, may buhaya sa loob. Inahanap niyo si Romualdez, sadyan pala eh. Ayop na yan. Enjoy lang. Ayun na, Gagalit din yung mga tao eh. Maipit yung ano ko to, na motor ko Baka doon. hinahanap kong haraso na iba, hinahanap ko na naman. Oo nga eh. Sana, yung kuya ko, yung kuya. Hindi, di bali, pupunta naman mga yun dito eh. Kulang pa yung mga Kanina, nagkasimang ko yun. Oo. Matamalan? Si Trixie. Ha? Si Trixie. Ano naman, bata. Taga Cavite pa to. Pucha, nandito. Gentry, baby. Kahit hindi ako nanalo, okay lang. Nanalo naman kayo sa laban. Yan, sigurado yan. Sigurado yan. Mabuhay ka na. Si Kiko, si ano eh. Gusto nila ako, kanina magpamita. Oh. Gusto ako. Nanugod mo sa palalaba. Baka lumabas. Habang sasalita. Guys, so marami tayong Ano? May kisa yung mga... Ako na yung content ko sa YouTube. Ha? Ako na yung content ko. Oo. Ako na nakakahama kayo mamayaman. Oo, yun, mamayaman. Kung nga sila lolo, yung mga nakabaston. Mayaman niya. Ganyan mukha na mamayaman sa amin eh. Lala! Ay, ulit. Marcos talaga kasi walang delikadesa eh. Sinisigaw na nga ng taong bayan na umalis ng pwesto, ayaw umalis. Wala eh. Wala masyado ng makalamok. Kakakulang pa yung pera, no? Kulang pa. Kulang pa, hindi pala. Kung nabibili ng pantayo. May 2 taon pa eh. Baka bumili ng planeta ang hayop na yan. Hindi nga nang kinatakot eh. Dapat iyan na niya,
Bakman niya eh. Ayun nga, nagtataka si Kuya, bakit daw hindi pa huminto si BBM? Baka bumili ng planeta. Siguro, Doon sila plano niyang lilipat. bumili ng Siguro planetang bibili ito. niya yung planetang tanga. Oo, Mga planetang bangal. Mga planetang tanga. Tama. Baka bibili niya. Kaya hindi pa humihinto. May 2 taon, may 3 taon pa eh. Uubusin nila yan. So, hanggang Kawawa sa Sara, pag naupo, walang panalo. pag okay lang. Kasi pag naupo si Inday Sara, siya yung sisisihin. Ang laki ng utang mo. Ganun yan. Kasi, Beyond repair. oh. Well, siyempre, ayan, no? Legit, Banatero, Sir Jack. Kasi dumating na yung karma sa kanya. Hindi siya umabot ng 2 taon. Umalis na si Kiko. Si Kiko. Umalis na nga eh. Si Kiko, Kasi kung kanyaw. si Kiko Pangilinan. Ganun na kami nun, wala naman. Pero may nakita akong kanina kaunti lang. Doon nga sana, kaya nga si Banat, hindi makaparada dahil pinipigilan doon. Pinigilan na Eh dito nakapwesto na tayo kagad kaya hindi na naharangan. Pero yung yung papunta ng yung McKinley, harang na yun, sarado na yun. Oh, yung kasi doon ang bahay ni Romualdez, walang gate yun eh. Kaya yun ang inarangan nila. Asan na si Kong Marzaga? Umuwi na? Oo, kanina. Nandito siya kanina. Ayaw siya kayo mayan ng mga pulis eh. Kinakamayan ng mga pulis. Ayaw ng mga pulis. Mga basta pero. Oh, shout out watching from Kuwait. Oh, shout out sa mga gusto magpa-shout out diyan. Oo, bawal pa nga ako talagang lumabas eh. Kasi kanina special eh. Pero siyempre para sa bayan, labas tayo. Bakit na tayong Ayaw ko support? malit ng mic ko, walang yata. Sunod pa yan dun sa mga baka hindi pa sa Cebu. Tapos may kita mo, tanongin kita pare, nasa si BBM. Wala. Lumindol na sa Davao, lumindol na sa Baguio. May May karera. kasi, tawag ko sa kanya mabuhay. Bakit? Hay, Yun ay, lunas na malalaman kung lumindon Oo. sa Davao eh. Kaya yun ang status sa Cebu. Matagal maka-recovery yung mga tao doon kasi walang tulong talaga eh. Kulang. Ang akala nila pag nagbigay ka ng food pack ng Yun na yun. DSWD, yun na yun. Hindi yun ang problema. Ang problema sa Cebu, yung mga bahay nila, warak-warak. So kailangan gumawa ng mga temporary shelters, hindi lang tent shelter talaga dapat. Kung si Pangulo yan, ang pagawa na ng mga yan. Alam mo yung Hawarawi, di ba? Hawarawi Hawarawi, ilang buwan lang. Sa bahay lang. Alam ko, nagkakabulon ako. Hello po. Dito ba yun? Hello po. Ay na nga mga kababayan, lipat naman ho tayo dito kay Emmanuel Tigpailon. Grabe, ang dami ho palang nangyari kagabi diyan sa Forbes Park. Pero ang pinaka nakakabilib ho dito sa video natin na to, yung ICN. Di pa daw ho nila ma-identify kung sino talaga may kasalanan. Nananto ko. Game. Tungkol po dito sa The Big One sa Metro Manila. So ating Yan. ilalatag ng ayos at tama ang dapat natin malaman na impormasyon tungkol po dito sa mga pagyanig na ito. Meantime, ngayon po ang huling araw ng sesyon ng Lower House, nag-adjourn na po ang Senado. Ngayon po nila ipapasa on third and final reading ang proposed 2026 budget. It's happening today. I think in the morning po yan. Okay, pagkatapos niyan, sila po ay bakasyon na. Ang Senado po nagbakasyon na. Ang balik ko nila ay November 10 na. Sarap no. Grabe naman, sarap. Okay, sige po. Ang balita ko po, marami ho ng abroad rin. Yan, kasi kung ano-ano mga kadahilanan. Pero after all, mga kapatid, sa gitna po nitong mga sinasabi po na napakaraming problema ng bayan, ang iba po sa kanila ay may gana pang magsipag-abroad. Grabe naman yan. Yan ang ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Talagang Nakakahiya naman sa kanila. Oo naman, pagod na Okay. pagod ang mga yan. Talagang pipilitin nila ipasa yung budget, ha? Oo. Ipapasa talaga nila. Ay, Di ba sabi mo, pwede namang hindi muna? Pag-aralan muna maigi? so naka-comply daw sila doon sa 3 days. Oo, na Ang bilis, requirement. Matapos mong aprubahan ng Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Oo. Opo, ano ba magagawa natin? Di po ba? Kung may instruction na ito'y agad nang ipasa,
Yan po yung Mm. ipapasa nila kahit hindi nila binabasa. Okay? Sandali Yung- lang, kapatid. Ipapasa kahit hindi binabasa. Kanino Correct. instruction? Ah? Kanino yung instructions galing? Kanino ba? Oo. Kanino? Hmm? Naipasa agad. Sino pa? Oo. Ang mag-uutos sa kanila. Oo, Martin kung hindi Romualdez. po ang, alam nyo na, ikulong mandarambong. Sige, Ikulong mandarambong. Yun ho yun mga kababayan. Ikulong mandarambong. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw kung kanino utos yan. Kita nyo kung sino sumasalansan doon sa, sino pa si Majority Floor Leader? Sandro Marcos, sino yung nagmamadali? Lahat ng salita niya talagang binibilisan niya para mabilis ang pagsalansan, pagpapasa ng ano na yan, ng budget na yan, di ba? Sandro Marcos, sino nagutos kay Sandro Marcos? Tito niya, si Martin Romualdez. Sino nagutos kay Martin Romualdez? Si Marcos Jr. tsaka si Lisa Alarneta Marcos. Kaya ikulong ang mga mandarambong. Sige. mga kapatid, sandali po lang, we will be right. Tanggapan ng presidente. Diba? Pag-usapan po natin muna, ito pong paggamit ng mga sirenang ito, ng mga blinkers na ito. Tanggapan po ng Presidente, Administrative Order Number 18, prohibiting government officials and personnel from using sirens, blinkers, and other similar signaling or flashing devices. Nandito po, Section 1, Prohibition. All government officials and personnel are hereby prohibited from utilizing sirens, blinkers, and other similar gadgets that produce exceptionally loud or startling sound, including dome lights, blinkers, or other similar signaling or flashing devices. Unauthorized and improper use of signaling or flashing devices by government officials and employees shall be dealt with in accordance with applicable laws, rules, and regulations. Tanong, o anong ipapataw niyo ho dito sa opisyal na ito ng DOT? Nako. Klaro po ito mga kapatid, mismo dito po sa pangyayaring ito. Pangalawa, yung pong protocol plate na number 10. Okay, dito po sa inilabas din po ng ating Pangulo na Executive Order number 56. Ang number 10 dito, Presiding Justice of the Court of Appeals, Court of Tax Appeals, and Sandigang Bayan, and Solicitor General, number 10. Number 11 po, number 14, etc. iba. Wala dito sinasabi na ang isang undersecretary ay maaari pong gumamit na number 10. Wala. Yung pangangatwiran po na ang LTO magbibigay ng pahintulot, excuse me, hindi pwede po iyon. Dahil hindi siya kasama dito. So, ano meron ka para ka maggagawi ng ganyan? Ano ang pagka-VIP mo? Bakit ka very important person? Titigil ba ang mundo ng mga Pilipino pag wala ka? Naku. Pangit naman ito. Baka nga tumigil kasi special concerns. VIP. Very important. Sabi ho ng inyong bodyguard driver, VIP. VIP, sino kang VIP? Mawalang galang lang po. Pwede ba ma-interview kang VIP ka? Ay, Nang matanong tinatanong namin. ka na. Ano pagka-VIP mo? Maganda marinig ang panig Hindi niya. po ba? Sorry po pero kasi ho ito, kung ikaw Pilipino nagtitiis sa anak ng itong korupsyon na tinitiis mo na nga naghihintay ka sa resulta tapos babalyahin ka pa ng gantong mga mayayabang na taong gobyerno. Ewan ko lang kung matutuwa sa si Pangulong Marcos dito pati yung iyong padrino o padrina sa mga pangyayaring ito. Kung akong Pangulo, ako matutuwa. Nako. Kasi makakadagdag to sa negatibong impresyon sa gobyerno. Hindi ba? Mahiya naman kayo. Oo. Kasi ba't kailangan pa ng mga blinkers? Bakit ba kailangan bawal kayong matraffic? Hindi gumising kayo na Ayaw lumaban maaga ng kung ayaw nyo nga matraffic. Pero mga kapatid din natin to nang gigigil. Bakit nyo? Tama daw yung sinasabi mo, no? Nakadagdag daw to sa init ng ulo nila. Naglabas pa ng official na statement DOTR tapos ito ho naman DOTR din. Oo. Opo. Ang kanyang statement, din po itong statement po ng Acting Secretary. Meron siyang Sabi niya bagong dito, nilabas. Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez on Monday ordered the revocation of authority to use protocol license plates Yan. issued to DOTR officials. So, ibig sabihin, meron din. Okay? This is to prevent the misuse and abuse in using special government license plates. Tapos daw po, magkaroon daw po ng inventaryo sa lahat ng mga binigyan po. Ay, Panginoon Diyos.
Di ba itong mga taong ito talaga hong nakakadagdag sa sakit ng kalooban natin eh. Di po ba? VIP. Sabi nung nag-comment dito ha, basahin ko lang. Ibig sabihin daw, very irritating person. Oh, kasi nga naman, di ba, kung ikaw nagtitiis ka sa traffic, tapos makakakita ka ng mga ganitong sasakyan na tila baga parang sila nga lang ang anak ng Diyos, di ka ba maiirita? Ikaw yung nahihirapan sa trabaho, araw-araw sinusuong mo yung traffic, tapos sila, bawal ma-traffic. Sila pag dumaan, parang mga hari at reyna. Sinasabi ko nga sa inyo, pag nakakasabay ako ng ganyan, hindi ako tumatabi. Wala akong pake sa inyo, hindi ako tatabi, dito lang ako. Kayo mag-adjust sa akin. Sabihin nyo ng sabihin nyo ng mayabang ako, mainit ang ulo ko. Aba, pare-pareho tayo dito. Na nagbabayad kami ng tax, kayo ba? So kung nahihirapan kami sa traffic, kayo din, mahirapan din kayo. Mas dapat ngang maramdaman nyo yun lalo eh. Ang malaking insulto dito kay OIC Secretary Lopez, kay Banoy Lopez. Kay Sec Banoy. Ay yung kanyang order sa mga taga-DOTR, sabi niya, mga official, mag-commute kayo. Oo nga. Yun, kung maalala ho ninyo, mag-commute kayo. Nang sa ganun, maalaman ninyo ang damdamin, ang karanasan ng pangkaraniwang Pilipino. Oo. Yun ang kanyang order, di ba? Kaya pinagko-commute niya. Pati nga siya nag-commute eh. Kaya niya napag-alaman at naramdaman at nasaksihan ang hirap mag-commute galing Commonwealth. Hindi ba, hindi ka siya makasakay. No? Makasakay ng bus, git-gita na po ang loob ng bus. Sabi nga niya, halos magkapalitan sila ng mga muka ng mga pasahero. At pagkatapos ngayon, sa halip na mag-commute, ito pong ating nararanasan. Hindi ba ito hong uri ng gantong uri po ng mga nanunungkulan sa gobyerno? Sorry po kasi talaga nakakapiko na po ito kasi ikaw mismo, ikaw na nakikinig ngayon sa aming programa na nagmamaneho, malamang nakaranas ka ng gantong pambubuli ng mga people in power na niyong lahat. Anak ka ng